Hello guys, so showbiz tayo. May halong politics at history. Kung saan anong reaction ko no tungkol dito kay Miss Giselle Sanchez. Kung saan ay in-interview siya ng isang show no diyan sa One News ng TV5 at tinanong ito si Miss Giselle about dito sa kanyang role no diyan sa Made in Malacanang, kung saan ay gumanap ito bilang si dating Pangulong Cory Aquino. So dito ay sabi niya ay nagsisisi siya no sa kanyang role no bilang President Cory diyan sa Made in Malacanang, kung saan ang director niyan ay si Daryl Yap. So sabi ni Giselle Sanchez ay pinagsisihan ko yung pagtanggap sa role na yun. I should have thought about it better. Sana inisip ko na taga-UP ako. Sana inisip ko yung bansa ko. So yan yung sabi ni Miss Giselle Sanchez, kung saan ay in-interview siya ng isang show. Ano pangalan yun? Yung long conversation, no? The Men's Room. No? Sa One News ito ng TV5. So, bigyan ko kayo ng background about dito sa Made in Malacanang. So, movie yan nung 2022 after ata yung presidential election, kung saan nung panahon na yon ay unite pa yung unity team, hindi pa sila nag-aaway no yung pula at berde. So unite pa noon ng unity team. So itong si DY, yung director, ay gumawa siya ng movie no Made in Malacanang, kung saan kung saan ay ikwento yung buhay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan ay naging Pangulo ito ng 20 taon. No? Nagsilbi ito dyan sa Malacanang at hindi lang si Marcos Sr. ay yung buong pamilya niya, si Imelda at yung mga anak niya. So doon ginawa niya ng movie. So sa totoo lang, ang goal talaga ng movie na yan ay una, siguro pabanguhin yung Marcos, linisin yung kanilang pangalan sa pamamagitan ng movie na yan, at ikalawa ay ang baliktarin nila yung nangyari halimbawa nung panahon ng martial law at saka yung EDSA 1. So yun yung parang goal ditong movie na ito. Naging blockbuster movie ito dahil nga siguro nag-promote sila Amy noon, at saka may mga taga-gobyerno pinopromote itong movie na ito, require yung mga empleyado nagtatrabaho sa gobyerno na manood ng movie ng Made in Malacanang. Kaya nga na naging blockbuster yan dahil nga sa pag-promote ng gobyerno, kasi si BBM na yung nakaupong presidente. At yung iba na ayaw talaga manood yan, manood na lang kasi required kasi yan eh. So yun yung nangyari kung bakit naging yung movie na ito, no? Sinasaway pa nga nila yung karibal nilang pelikula noon, yung Katips. Sinasaway nila no na nagpa-flop yung movie nila, pero itong Katips, ang alam ko marami ding award yan natanggap, pero itong MOM wala talaga no. So yun yung nangyari. So after ng successful ba yung Made in Malacanang, gumawa din si Daryl Yap ng isa pang movie no. Kasi itong mga movie niya, sentro talaga ng kritisismo yan, lalo na sa mga anti Marcos. So gumawa na naman siya ng another movie, yung Martyr or Murderer, kung saan parang babalik na rin yung nangyari doon kay Ninoy. So si Ninoy ang gumanap, si Isko Moreno. So yon.
Tapos meron pa sanang ikatlong movie si Daryl Yap, no? Kung pangalan 'yun, Aloha, Aloha ba 'yun? Kung saan gaganap sana bilang PBBM itong si Aga Mulak. Pero hindi natuloy ata yung movie na 'yan. Kwento siguro to ng after EDSA 1, nasa Malacanang yung pamilyang, ay nasa Hawaii yung pamilyang Marcos, tapos bumalik sila sa Pilipinas. Yun siguro yung ano yung ng movie na yan. Kaso hindi natuloy itong ikatlong movie ni Daryl Yap na parang Hawaii, no? Hindi natuloy dahil siguro nag-away na rin yung ano yung unit team. Tapos itong si Daryl Yap, alam naman natin na ah, tao ito ni Aimee. Tsaka mukhang diehard na rin ito, no? Nasa green na itong si DY. So, yon yung nangyari dyan. Tapos kumuha pa siya ng movie noon, no? Yung itong taon na ito, yung Pepsi Paloma. Parang goal nito ay sirain itong si Tito Soto na tumatakbong muli sa pagkasenador at kung manalo posible yan maging Senate President, pero hindi natuloy yung movie ng Pepsi Paloma. So alam naman natin na yung MTRCB ang umawak dyan, anak niya. So medyo malabo yan na palabas. Ewan ko kung papalabasin ba itong Pepsi Paloma, pero hindi natuloy. So yun yung nangyari dyan, no? Itong si Giselle Sanchez, siguro bakit siya nagsalita ng ganon, siguro ay naapektuhan na siya, no, sa mga kritisismo. Kasi itong movie na ito ay nababalot din ng criticism to no? Hindi lang si Miss Giselle, pati na yung mga characters diyan ng Made in Malacanang. Halimbawa itong si Christine Reyes, yan si Ella Cruz. At saka itong si Cesar Montano, gumanap ito na Marcos Sr. Tapos si ang Imelda si Rufa Gutierrez. So yan yung nangyari dito. So siguro ngayong siguro naapektuhan ito sa criticism. Siguro tsaka UP graduate din pala itong si Giselle Sanchez. Siguro binabatikos na rin siya ng taga UP. So yan yung nangyari dito. So ngayon nagsisisi siya kung bakit gumanap siya bilang Cory Aquino dyan sa Made in Malacanang. So yun. So abangan na lang natin kung meron pang mga cast at characters doon ng MOM na nagsisisi na rin sa kanilang mga role. So yan yung abangan natin dyan. So yan guys ang ating showbiz plus politics at meron ng history, no? Tungkol dito kay Giselle Sanchez na nagsisisi na umano sa pagganap niya bilang Cory dyan sa Made in Malacanang 2022 film ni DY.